Hi guys! So ngayong araw samahan nyo na naman ako at pupunta tayo sa gubat at mangunguha tayo nitong napakasarap na mga mushrooms. Tawag nito dito sa Germany ay Pfifferlinge at ang tawag naman nito sa English is Chanterelle fungus. Lumayo pa talaga ako sa aking tanti na nakatira dito sa Germany. 4 hours ang binyahe namin para lang makapunta kami dito para manguha nitong Pfifferlinge na mushrooms. At sobrang worth it naman dahil tingnan nyo napakadami ng aming nakuha. At ito lahat ay libre galing sa kalikasan at syempre nag-i-enjoy din naman ako sa pangunguha nito dahil pangarap ko talaga na makakuha nito at makapagluto dito at hindi naman ako nagsisi. So karon manguha mi og Pfifferling sa pangalan ana siya uhong ay dari tanaw day. So nami diri sa Kalasangan. No, nagtuo mo walay lasang ang Germany. Na ay lasang. Oh, hello my god. Halati kadaghan ba? Hala mo uni. So diri nakagahapon or wala pa? Diri gahapon dito ko subos. So gipaningon mahalag paningon. Na may mga lain-lain na o tanawa. Una sila raspberry. Ala ko oy. Kaabunda sa ilahang. Kaabunda sa ilahang lasang. Ay gat. Diri pod lagi nanguha ra jud big. Sobra na lang daw ni amo pero daghan gyapon kaayo. Daray. Dada. No. To na dako dayo. Daghan kaayo. Dito mi daghan. Day to. Kita ka to. Kita ko pa videohan. Daghan. Ang kadali eh. Sin nakakumali ay tama. Tara, naku kaayo. Pakita. Wow. Ay mura man siya buslot. Pero okay ra na. Awa, hala kadaghan. Hala. Kadaghan. Pwede po na nimo i-dry. Hindi naman ito mahirap hanapin dahil madali mo lang siyang ma-identify. Base sa kulay nito na bright yellow or minsan din is dark yellow siya. At hindi rin naman siya maamoy na mushroom. Tinry ko nga siyang amuyin and para siyang awkward kasi nga siguro dahil nasa ilalim siya ng gubat at sa mga kakahuyan. At alam nyo ba, napakamahal ito dito sa Germany. 1 kilo nito is nagkakahalaga ng 1,000 pesos sa atin sa Pilipinas. Hindi din ito commonly na mabibili sa mga supermarket dito. Minsan sa mga piling supermarket lang dahil in season lang kasi yung pang-harvest dito or yung pang-pamumuti. Dari dayo. Hala. Kadaghan ani. Mao na nga na maka-addict jud. Hala Hala. Sanan kadaghan. Mapuno na imong bag. Dali ra kaayo. Tanawa lagi wa tay tripod. Ako na lay tig video kay human naman ko. Namin itong tripod kay biyaan ra ba? Gani. So pwede pud manguha ning manggagagmay. Oo, may nun ay. Halo Kuan. Moy kanang lami. Alam nyo ba, sobrang lawak itong gubat na pinuntahan namin. Libre lang talaga ang pangunguha nito dito. Kahit sino nangunguha nito dito, meron nga ding mga bakas na nadaanan din namin. Mga bakas na yun ng mga tao na una ding nanguha ng mga kabuti dito. May tatanong nyo kung paano nga ba malaman or paano ko nalaman kung ano nga ba yung mushroom na dapat kong kunin. Siyempre, kasama ko yung aking tanti na nakatira na dito for 20 years. Kaya ayun, 20 years na din siyang nangunguha ng mga Pfifferlinge dito sa gubat. Palagi ko ngang nakikita sa kanyang mga videos. Meron din siyang profile at FB page. Pwede nyo din siyang i-follow. At kahit noon pa na hindi pa nauso yung content creator dito sa Facebook, palagi na talaga siyang nangunguha dito. Kasama ang ilang mga Filipina na mga kaibigan niya at dito din kasi nakatira yung aking pinsan at marami siyang mga kaibigan dito at mga kapitbahay na Filipino din. Nangunguha sila at tuwang-tuwa sila sa pangunguha nito. Kaya dumayo talaga ako dito tamang-tama early July at late August. Ito yung season na marami ito dito sa gubat nila. Kayo siya. Antiristro. Andaya gina. Awa. Dako. Lao, isa din siya ka family. Hala. Kadaghan. Lalan. Dapat dito. Hala. Akoy. Dapat dito ba? Tumoy. Madakpan lang kag pulis ug ikaw manguha. Tanawa dayo. Unsa man to? Hala, di ba diya tagikan? Pagkalimutan na magkwan lagi. Kanang nasi mong likod.
Pasensyahan nyo na din ang pagmumukha ko dyan dahil sobrang excited ko at tuwang-tuwa ako sa pangunguha. At dahil sa dami, hindi ko na alam kung ano yung uunahin ko. Meron sa harapan, meron sa likuran, meron naman doon sa na marami nagyayelo-yelo. Iwan ko na lang talaga kung hindi ka malula kung ano ang unahin mong kunin. So ayan, alam ko magtatanong na naman kayo kung meron bang mga wild dito or mga ahas dahil nasa loob kami ng gubat. Dito sa Germany, walang mga ahas katulad sa atin na may mga cobra or mga banakon sa loob ng gubat. Dito, wala naman. Tapos, may mga wild animals katulad ng mga fox at saka mga wild boars or mga wild pigs. Hindi naman sila umaatake ng basta-basta. Kaya nakikita nyo sa ibang mga video, marami din mga Pilipina na pumupunta sa gubat para mangunguha ng mga prutas o kaya katulad nitong mga kabuti. Kaya doon sa aming tinitirhan, palagi akong pumupunta sa gubat, nangunguha ng mga blackberries at iba pang mga wild berries. Ito, may mga wild berries naman kung nakikita nyo yung mga dahon na yan, blackberry yan. Maliliit nga lang at hindi ganun kalabong sa kinukunan ko. Pero hindi ko na talaga pinapansin yung mga blackberries dyan dahil tuwang-tuwa ako sa pangunguha nitong mga mushrooms na Pfifferlinge mushrooms. So ayan, nilagay ko lang sa gilid yung aking camera dahil tinulungan din ako ng aking tanti na maghanap pa ng mga mushrooms. Dahil dito sa part na to ay napakadami talaga. Hindi ko na nga alam kung ano yung unahin ko sa pagkuha. So ayan, meron ding ibang mga mushrooms dito. Tingnan nyo yan, napakaitim. At yan yung part ng gubat na aming nilakaran. Yan yung aking tanti. At yan, tingnan nyo naman kung akala nyo yung Pfifferlinge or yung chanterelle mushroom lang yung nakikita namin dito. Napakadami din ditong iba't ibang mushrooms, iba't ibang mga kulay at yung mga ganitong mga mushrooms. So mga poisonous yan siya. Kaya yan yung mga iiwasan. At paglabas namin ng gubat, tingnan nyo naman, ito yung lugar na tinitirhan ng aking auntie. Ang nakikita nyo mga bundok dyan, ang likod niyan is Switzerland na. Kaya sobrang ganda talaga. So hanggang dito na lang muna, sana nasihan kayo sa inyong panunood. Maraming salamat. God bless. Ingat po tayo lagi and see us again in my next one. Bye!